Ano, dumaan ako after work. Pagkatapos, tinanong ko sila kung nandito ka ba. Di ko akalaing tatawagin ka nga nila. Ba't andito ka? Nasabi ko na yung gusto kong sabihin sa WeChat. Umalis ka na. Gusto kitang i-treat. Tumanggi na ako. Ikaw na lang man libre. Anong sabi mo? Okay na sa akin yan siya ah. Ba't kita ililibre ng tsa? Kasi pinahiram ko sa'yo kahapon yung balcony ko. At bilang ikaw ang in charge, di ba dapat mag-thank you ka? Maghapon kaya ako naghintay. Pero hindi ka man lang tumawag para mag-thank you. Anong gusto mo? Salubungin kita ng may kasamang banda? Okay lang yan sa akin. Kasi wala ring saysay ang pagiging model citizen ko. Tama bang gawin mo yun? Shuchin, alam ba ng mga tao yung ugali mong yan? Anong klaseng ugali? Sige na. Masusunod po. Changi! Captain, nakita namin lahat. Kapag binigay muli ang number ko, patay ka. Ha? Ha? Pwede kang i-add sa WeChat, pero wag mo na silang i-approve. Ay, sorry! Sorry na! Mali ako! Sorry! Bumalik ka! Sorry, Captain! Bumalik ka dito! Huwag mo na ako sundan! Xiaoyao, tawagan mo ako pagising mo. Importante lang. Nandyan na! Hi, Shuchin! Ang bilis mong nakarating ah. Siyempre! Sorry, wala akong ekstrang tsinelas eh. Pasok ka. Okay lang. Hindi na kailangan. Wow, ang ganda ng bahay mo ah. Ganda ng kulay ah. Binili to ni Dad para sa akin. Sabi niya, 10 minutes lang kasi ang layo nito sa ospital. Maupo ka. Grabe, itong bahay mo parang... sobrang linis. Ibig bang sabihin, kulang to sa personality? Hindi naman. Ibang-iba kasi ito sa bahay ko na wala na maupuan sa dami ng kalat. Pag nandun yung tagalinis ko sa bahay, lagi na lang siyang stressed. Tinan mo to. Ang bilis mo talaga ha. Saan mo naman to nakuha? Naku, marami akong stock niyan. Importante kasi na dapat may extra kang laging pang skincare. Para hindi ka na maghahagilap. Eto, wait. Ganda, di ba? Magkano nga pala lahat to? Uy, teka! Pag nagbayad ka, alis ako. Hindi pwede. Tara na, saan ba natin to gagawin? Kunin mo na to. Oh. Pag kang kukurap. Pikit. Lalo kang gumanda nung nalagyan ka ng makeup. Teka, ayusin ko lang ah. Medyo kakaiba ka ah. May mga gaya mo pa rin pala na walang alam sa makeup sa panahong to. Surgeon kasi ako, nasisira ng makeup ang hygiene. Mag-makeup ka pag wala ka sa ospital. Ano palang okasyon ngayon? Bakit nagpaayos ka?
Ano kasi... meron akong blind date. Ano, blind date? Ay, wow, exciting yan ah. Alam mo ba, hindi ko alam kung bakit, pero yung friends kong nagpumilit sa mga taong gusto nila kadalasan, hindi maganda ang nagiging ending. Pero yung nakinig sa parents nila at nakipag-blind date, ayun, payapa ang buhay. Totoo ba yan? Oo. Kinukumbinsi ka rin ba ng parents mo? Ha? Ako ba? Tungkol sa pagpapakasal? Oo. Hinahayaan lang nila ako. Nilinaw ko na kasi sa kanila na noon pa lang, gusto ko lang makipag-date, yun lang. As in dating lang? Ayaw mo bang makasama yung taong mahal mo habang buhay? Habang buhay talaga. Hindi ko nga alam kung kaya ko magmahal ng isang tao lang eh. Habang buhay pa kaya. Ang gusto ko lang kasi, i-enjoy ko lang yung buhay ko. Kung happy ako, tuloy ang date. Kung hindi naman, edi bye-bye na. Contour natin tong double chin mo. Uka. Ay naku, tumahimik ka nga dyan. Talaga ba ang kaya mo yan, Chi? Tingnan mo nga yung gawa mo. Uka Ikaw na. gumawa. Pogi ah. O, Paano pogi na. pogi? Eh di nga pantay. Huwag ka malikot. Pogi siya. Buti pa si Junping, marunong tumingin. Captain, pagupit ka na rin. Mahaba na buhok mo. Captain, papagupit ka? Patapos na ako kay Dapang. Ikaw na ang sunod. Nako, wag. Si instructor ang nagugupit sa buhok ni Captain. Kaya hindi kanya kailangan. Teka lang, Captain. Huwag ka magpapaloko rito kay Chi. Di na uli ako magpapagupit sa kanya. Grabe kayo sa akin. Tinatawag nga akong Tony Yang eh. Magaling ako maggupit. Ukaw. Kawawa ka naman. Teka, ano bang... Anong ibig niya sabihin? Di ka talaga marunong magupit, no? Ayoko na nga. Wala nakaka-appreciate sa akin dito. Papagupit ka? Ako nang gagawa. Sir, Instructor, Ang dapat sa'yo, magtabas na lang ng damo. tinatawag nga nila akong Tony Yang eh. Okay. Ay, ayaw nila maniwala. Yung dati pa rin. Oo.其实我想说抱歉，抱歉错过了好多年，好多年，依旧喜欢，喜欢着被你喜欢，看着你有些改变。不再是 Kanina ka ba? Hindi naman. Ngayon lang. Saan tayo punta?眉头深浅 Doon tayo. 我的期盼，期盼着你的期盼。我勇敢一点，你却没出现，回忆在空荡的房间，孤单的街边，你背影渐远。Diyan na lang tayo kumain. Okay lang ba? 在一座城
个人，绕一圈走过太远，在你面前，爱如初见。 Ano? Gusto mo subukan? Hindi ako nagugutom. Okay lang bang ako na lang ang pumili? Excuse me, isa nga pong fried chicken, isang sweet potato fries, fried calamari, at yam balls. Tsaka 2 Coke na rin. Okay. Salt and pepper o chili powder? Pareho na lang. Ayaw niya na maanghang. Okay, sandali lang po, ma'am. Ito na pong order nyo. Sige, thank you. Welcome, ma'am. Ito yung drinks. Enjoy. Ang weird ah. Nangalin. Walang pinagbago yung lasa. Yung ibang restaurant, kapag nakilala na, nagbabago na yung lasa ng pagkain. Pero dito hindi. Kasing sarap pa rin nung noon. Tingin ko nagbago na. Halos 10 taon na yan. Malabong di nagbago. Mukhang hindi naman eh. Siguro, yung panlasa mo yung nagbago. Posible. Iba na ang panlasa ko. Hindi ko na gusto yung mga pagkain na gusto ko dati. Kuya, 2 order ng yam balls. Okay, maupo na kayo dyan. Ganun pa rin yung uniform. Kasing ganda pa rin nung dati. Huwag kang magsalita pag kumakain. Pwede bilisan mo kumain. Shuchin. Hindi na bagay sa'yo ang magpa-cute. Pwede ba? Ano yun? Ubusin mo na yan. Doon na ako sa labas. Galing manloko. Bakit? Hello, kuya. Tulungan mo naman ako. O bakit? Ano nangyari? Nasa police station ako. Tulungan mo ko. Huwag mo sabihin kay na mama. Saang police station? Fuming Police Station. Sige, diyan ka lang. Pupunta ako dyan. Bakit? May nangyari ba? Oo, alis na ako. Rush hour ngayon. Ihahatid na kita.
Hello, Lynn. Hello. Let's go to Fuming Police Station. Sure. Navigating to Fuming Police Station. Huwag kang mag-alala dyan. Estudyante si Chai Miao, hindi yun magpapasaway. Hindi mo siya kilala. Malamang nakabangga siya. O kaya naman nakipag-away siya. Minsan kasi hindi yun nag-iisip eh. Baka nabugbog. Di ko kailangan ng tulong. Kaya wala ka nang kailangan tawagan. Si Chai Miao, saan na siya nag-aaral ngayon? Sa Yancheng. Mataas sigurong grades niya. Naalala ko nung bata pa siya, pasaway nga siya. Ayaw niya mag-aral. Pero matalino siya. Ba't ka pumuntong hininga? Ang matatalino, mabilis makahanap ng shortcut sa tagumpay. Pag nakasanayan nila yon, mawawalan sila ng respeto sa nakasanayan at lalabag na sa rules. Kapag maayos ang lahat, dun sila nasusobrahan. Sa tingin ko, magiging mabuti kang magulang. Salamat. Makakaalis ka na. Sasamahan kita. Ayoko manood lang. Baka mas madali kung kausapin ko siya. Ano nangyari? Nakipag-away ka uli? Hindi ako nakipag-away. Ano? Bakit nandito yung babaeng yan? Chai Miao, pwedeng umayos ka. Huwag kang parang bata. Ikaw ba yung pinsan niya? Oo. Anong ginawa niya? Nagtitinda ng mga peke. Kaalis lang nung nagreklamo. Tungkol saan to? Yung part-time ko kasi scam pala. Hindi ko rin yun alam. Hindi mo alam? College student ka, di ba? Nagtitinda ka ng peke. May pinag-aralan ka at alam mong illegal yon, di ba? Naku sir, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam na peke to lahat. Saka marami kaming part-timers pero ba't ako hinuli nyo ha? Mahirap lang ako, hindi pa ako nakakagamit ng ganito. Paano ko malalaman kung peke to o hindi? Oh kuya, tulungan mo ako, ikaw magpaliwanag. Ipaliwanag ang alin. Akala ko nabugbog ka. Yun pala, dapat lang yun sa'yo. Makinig ka, Chai Miao. Ginawa mo ang gulong to. Ikaw ang umayos. Paano ko naman yan gagawin? Sige, sabihin mo. Sino yung supplier ng mga yan, ha? Tinanong ko na siya eh. Pero ayaw niyang sabihin sa akin kung sino yung supplier. Tatanungin uli kita. Sino yung supplier ng mga produktong yan? Hindi ko nga alam. Ayaw mo pa rin talagang umamin? Tawagan niyo yung school niya. Kuya, Sige, ano yung school niya? Songyan, hayaan mo muna kausapin ko siya. Para saan pa? Tingnan mo nga siya ngayon. Hindi nagsisisi. Dapat siyang turuan ng leksyon. Pag nalaman ng school to, baka ma-expel siya. Paano mo ipapaliwanag yun sa tita at tito mo? Pasensya na kayo, sir. Pwede ko ba siya makausap ng kaming dalawa lang? Sige, pakibilisan lang. Salamat. Tara, Chai Miao. ano? Bakit ba? Narinig mo naman yung sinabi ni Songyan. Alam mo kung gaano kaseryoso yung pinsan mo. Maski pamilya, hindi niya sasantuhin. Pag di mo sinabi kung sino yung supplier, talagang sasabihin niya yun sa school. Problema ko na yun. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Chai Miao, pwedeng huwag ka na magmarunong? Ano? Akala mo siguro ang galing-galing mo na. Pero ang totoo, nakakatawa ka.
Minor offense lang yung ginawa mo. Babayaran ni Songyan yung multa para makalabas ka. Pero paano kung isang araw may masugatan o malason dahil sa binibenta mo? Imposible yun. Ginamit ko mismo yung products na yun, kaya sigurado kong ligtas yun gamitin. Ibig sabihin lang, ayaw mong pangalanan yung supplier dahil itutuloy mo pa rin ang pagtitinda. Hindi, Huwag ka no. na magsinungaling. Alam mo, sa totoo lang, wala dapat akong pakialam sa'yo. Pero kung hindi dahil kay Songyan, hindi kita kinakausap ngayon. Chai Miao, matanda ka na. Panagutan mo yung mga ginagawa mo. Huwag mo nang bigyan ng problema si Songyan. Teka, Shuchin. Huwag kang magbait-baitan dyan. Ang ipokrita mo rin eh. Alam ko kung ano ako. Pero ikaw, hindi mo alam ang lugar mo. Sabi ni Songyan matalino ka raw. Pero para sa akin mahina ang utak mo. Maganda ang school mo. Pag graduate mo, kikita ka ng malaki. Magandang kinabukasan naghihintay sa'yo. Pero ano, pinapabayaan mo ang pag-aaral mo. Nasisilaw ka sa easy money. Katangahan yun, di ba? Hindi pa huli ang lahat kung sasabihin mo yung supplier. Sa tingin ko, ayaw naman ni Songyan na parusahan ka. Pero pag hindi ka nagsisi, gagawin niya kung anong dapat. Mag-sorry ka doon. Ito na po yung supplier ko. Wang, Sir? pakicheck mo nga to. Okay. Sige, sabihin mo. Paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya sa isang grupo ng mga part-timer. Sa umpisa pa lang mabait na siya sa akin. Binigyan niya na ako ng maraming part-time job. Maaasahan siya. Kumpleto yung mga binayad niya sa akin. Pagkatapos ng nakaraang buwan, sabi niya may mga lipstick yung kaibigan niya na kinuha ng customs. Tinanong niya kung alam ko kung paano yun ibenta. Pinakitaan niya pa nga ako ng mga papeles na galing pa mismo sa customs. At saka, binigyan ako ng maraming samples. Naisip kong baka peke, kaya chinek ko sa mga store. Nung masiguro kong authentic, ayun, sinimulan ko ng ibenta malapit sa school. Tapos may ilang foreign students na lumapit sa akin dahil sa product. Kumita ako ng $230 sa bawat isa. Ang akala ko talaga, totoo yung pinadala niyang samples, pero yung pinabenta, peke. Sa ganong paraan ng gagancho yung mga scammer. Binitag ka nila kaya ka nabiktima. Ba't ngayon mo na sinabi yung supplier? Nung ma-realize ko na meron ngang mali, tinawagan ko agad sila. Sabi nila, mali raw yung pinadala ng warehouse at kapag nagsumbong daw ako sa mga polis, hindi nila ibabalik sa akin yung pera. Ilan yung nabenta mo lahat? Siguro nasa mga 500. 500? Ibang klase ka rin pala. 230 ang kita mo sa isa. Nasaan na yung kinita mo, ha? Pinambili ko na ng panibagong stocks. Ano? Kumusta? Wala na yung WeChat account. Mahirapan na silang hanapin. Paano, officer? Ano na mangyayari ngayon? Una, nagbenta siya ng counterfeit goods. Kailangan niyang i-refund yung mga binayad sa kanya. Tapos may multa yun na 3 times nung halaga nung nabenta niya. Ito yung fine ticket. Bayaran niyo na lang sa bangko. Sige. Pangalawa, yung side pa lang ng pinsan mong narinig namin. Hindi pa sigurado kung nagsasabi siya ng totoo. Dapat mahanap yung supplier at ma-verify na biktima siya. Nawala nga siyang alam tungkol sa sitwasyon. Doon lang siya pakakawalan. Kung hindi, makukulong siya o malalaman to ng school niya. Kuya, wag mo ipaalam to sa school kasi pag nalaman nila, hindi na ako makakagraduate. Ngayon, nag-aalala ka na? May emergency sa bahay. Kailangan lang. Babayaran din kita agad. Sige. Ayos lang. Okay talaga tong naisip mong project. Sinong mag-aakalang uubra yun? Di ba? At syempre, nangyari yun dahil sa suporta mo. Oh, tingnan mo kung sinong tumatawag. Tapos ikaw hindi tinatawagan?
Ano? Chin, miss mo na ako? Xiao Xiao, Bakit? pautang ako. Ha? Sandali lang ha. Sige, ano uli yun? Nasaan ka ba? Pasensya na, officer. Nasa 775 lang ang nakuha ko. Ako si Song Yan, captain ng Shilitai Fire and Rescue Station. Ito yung ID ko. Pwede niyong i-verify. Ano kaya kung ganito na lang? Iuwi ko muna yung pinsan ko. Yan namang kulang. Babayaran ko sa loob ng 3 araw. Captain Song, hindi lang to tungkol sa utang na pera. Bago i-verify yung tungkol sa supplier, as per protocol, kailangan pa siyang sumailalim sa questioning. Pero, sa ngayon, hindi muna namin to ipapalam sa school. Pananagutan ko ng lahat. Ikulong niyo na lang ako. May tiwala naman ako sa mga polis at patutunayan kung wala akong kasalanan. Tumahimik ka na nga. Ginawa mong gulong to. Wala kang kasalanan. Kuya, pakisabi na lang kay Mama. Sa school dorm muna ako magsistay dahil naghahanda ako sa exam. Sabihin mo huwag siya mag-alala. Sige. Lin, pakisamahan mo siya. Okay, sige, tara na. Captain Song, ito yung consent form. Pakipirmahan. Hello? Sige, pumasok ka na. Nandito lang ako sa office. Ba't sinama mo siya rito? Kasama ko kasi siya nung tumawag ka. Jinjin, di mo to sinabi sa akin. Kaya pumunta ako agad. Pero siya pala may kailangan ng tulong. Hindi ikaw yung tinawagan ko. Di ko kayo kailangan. Umalis na kayo. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Ikaw ang kinakausap ko, hindi siya. Kuya, Problema mo, ha? Naghahanap ka ba ng gulo? Hoy, ano ba yan? Nasa police station kayo. Sa labas kayo mag-usap. Songyan! Umalis ka na. Isipin mo na lang na sa akin galing yung pera. Nanghiram ka na sa mga kaibigan mo eh. Hindi mo maiipon yun for 3 days. Siguradong makukulong. Matanda na siya. Tanggapin niya yung ginawa niya. Paano niya yun gagawin? Songyan! Songyan! Pwede mong idehilan na nasa school siya. Pag hindi na siya makapasok dahil nakakulong siya, anong sasabihin mo sa school niya? Paano mo ipapaliwanag? Inutang mo pa yung ganito kaliit? Takot ka makita ng mami mong record? Dapat di na kita tinawagan. Huwag akong sisihin mo. Ang lakas ng pandinig ng kuya mo eh. Hayaan mo. Di ko to sasabihin sa mami mo. Alam ko, pero ba't yung card ni Kuya ang ginamit mo? Anong magagawa ko? Ipinilit niya nga. Bakit? Iniisip mong hindi yun magugustuhan ni Songyan? Ano ka ba naman? Ginawa mo to para sa kanya tapos iniisip mong magagalit siya? Ewan ko ba sa'yo? Huwag ka na mag-alala. Lalaya rin agad yung babae. Talaga? Siyempre naman, maraming koneksyon ng kuya mo eh. Nag-inquire siya. Nagkataong may nakita siyang kakilala. May hinahawakan silang kaso na konektado sa kaso nung pinsan ni Songyan. Bayad na yung multa. Mr. Mang, long time no see. Captain, sorry sa abala. Wala yun. Ito nga pala si Captain Wang. Siya ang head ng Economic Investigation Detachment. Hello, sir. Hi.
Yung supplier ng fake goods, nakita na nila. Repeat offender sila at minamanmanan na sila ng EID. Hali kayo. Doon tayo mag-usap. Salamat. Alam niyo ang totoo niyan, ang pangalan ng supplier, Lee Hong Lee. Kalahating taon na namin siyang minamanmanan. Nalaman namin may tumutulong sa kanya kaya hindi siya agad maaresto. Pero malapit na siyang mahuli. Yung pinsan ni Captain Song, talagang nabiktima siya. Talagang hindi niya alam na peke yung mga produkto. Estudyante pa lang siya kaya hindi pa siya maalam sa maraming bagay. Ganito na lang, Captain Jiang, kausapin mo siyang mabuti bago i-release. Okay, isasarado na natin ang kaso. Sige, may assignment pa ako ngayong hapon kaya mauuna na ako sa inyo. Sasamahan na kita, Captain Wong. Sige. Salamat, Captain Wong. Sige, sir. Una na kami. Lin, papuntahin mo siya rito. Captain Song, dahil na ipaliwanag na sa amin ni Captain Wang ang sitwasyon, pwede mo na siyang iuwi. Kung may kailangan pa kaming itanong, sana makipagtulungan kayo. Pasensya na sa abala. Wala yan. Kuya, pamilya mang sila, di ba? Tara na, uwi na tayo. Kuya, hindi mo sila dapat nilapitan. Ipakulong mo na lang ako. Hindi ko kailangan ng tulong nila. Tumigil ka na. Yung pera, babayaran ko after 3 days. Kuya, Alis na kami. kuya, huwag ka nang lumingon. Hoy, wag mo na siyang tingnan. Hindi ka nalilingunin nun. Teka, ano kaya kung magtsaa muna tayo sa kung saan? Hindi ka umuwi nitong weekend. Dahil magkasama kayong dalawa. Bakit? Kokontrolin mo na rin ba ako? Ay, nagsimula Ano ka ba? na naman. Pinuntahan na nga kita. Tumawag ako na makakalutas sa problema. Di ka man lang mag-thank you. Gusto mo ba talaga siyang tulungan o gusto mo siyang hiyain? Bakit? Nasaktan ko ba yung ego niya? Mang Yanchen, ano bang gusto mong mangyari? Ako nga dapat ang magtanong niyan eh. Kung naglalaro lang kayo, okay lang. Pero kung seryoso ka sa kanya, itigil mo na yan. Problema ko na yun. Huwag kang makialam. So anong balak mong gawin? Tatalikuran mo ang pamilya mo para sa kanya? Ilang taon ka na, Mang Jin? Ba't unrealistic pa rin ang pangarap mo? Sarili mong problemahin mo. Tama na! Chin, huwag kang ganyan sa kuya mo. Pati ikaw, umayos nga kayo para kayong mga bata. Siya tong immature. Mas lalo ka. Ikaw! Ikaw. Ikaw! Tama na! Sige, ako nang immature dito. Bumaba ka na muna. Kakausapin ko si Chin. Sige na, baba na. Kuya, sorry talaga ah. Hindi na ulit ako gagawa ng illegal. Sa susunod, pag nagkapera na ako, bibilan kita ng Porsche wedding car at bag para sa wife mo. Pag may magagandang bagay sa bahay ng magiging in-laws ko, sa'yo na yun lahat. Chai Miao, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tama bang yun ang isipin mo ngayon? Ano? Sorry na. Lemon juice, milk tea. Kuya,
May gusto ko pa rin ba sa kanya? Gusto mo pa rin ba siya, kuya? Nung di ko na siya nakikita, okay na ako eh. Wala akong problema. Eh ngayon nakikita mo siya. Gusto ko na siyang lagi makita. O sige, magiging mas civil na ako sa kanya. Hindi ko na siya tatarayan. Ayos, salamat naman. Kuya, totoong hindi talaga ako natutuwa sa kanya. Pero hindi rin ako masaya na nakikita kang ganyan. Halata naman na nagmamalasakit pa rin siya sa'yo. Bakit hindi niyo subukang mag-date ulit? Hindi mo naiintindihan. Kumain ka na. Sige na. Naiintindihan ko, no? Hindi lang magkasundong pamilya natin. Feeling kasi nila masyado tayong mababa. Ang yayabang nila. Hindi lang dahil doon. Sa tingin ko, kuya, masyado ka lang ma-pride. Ano bang gusto ng mga tao ngayon? Hindi ba ang maging malaya at maging masaya? Gusto niyong isa't isa, di ba? Hindi sigurado ang future kaya wag niyo nang isipin ng kasal. Mag-date muna kayo. One step at a time. Pag naging okay, edi maganda. Kung hindi naman, edi hindi. Mas okay na yon kaysa naman puro what if. At least naranasan yung maging magkasama. Isa pa, kuya, pag nag-date kayo uli at nakita mo ng tunay niyang ugali, baka magbago ng isip mo sa kanya. Di mas okay? Saan galing yung ideas na yan? Hindi yun kakaibang ideas, ha? Hindi naman lahat ng relasyon happy ending, eh. Kuya, alam mo sa gwapo mong yan, marami kang maaakit na babae. Kaso nagkataong faithful naman ang puso mo. Tumahimik ka na, pwede ba? Kain na. Seryoso ka ba? Sa ano? Alam mo yun, tungkol kay Song Yan. Ang tindi mo naman. Hanggang ngayon di mo pa rin siya mabitawan. Marami pang ibang rason para maging masaya sa mundo. Huwag kang ganyan. Sana kaya ko ring maging gaya mo. Sabihin mo nga, ano bang meron kay Song Yan at nagustuhan mo siya ng ganyang katindi? Hindi ko alam. So talagang gusto mo siya? Tutol ka rin ba? Ba't mo naman nasabi yan? Nung nag-date kayo dati, tinutulan ko ba kayong dalawa? Pinigilan ko ba kayo? Pero ngayon, kailangan ko yung i-analyze para sa'yo. Paano kung talagang tinutulan niya ng mami mo? Iniisip niyang hindi bagay sa'yo si Song Yan at ang pamilya niya. Gusto niya yung ka-level mo. Anong gagawin mo nun? May ilang bagay na hindi gaanong obvious. Pero pagdating sa pag-aasawa, nagiging napakalaking issue nun. Pero wag mong sisihin ng mami mo. Ikaw rin ang iniisip niya. Ang pagmamahal kasi nagbabago. Samantalang ang realidad, hindi yun mawawala. Kapag nakikita ko kasi siya, dun ko nararamdamang buhay ako. Ay, di kita maintindihan. Isipin mo, ha? Si Song Yan ba, ganyan din ang nararamdaman sa'yo? Sa police station kanina, nakita mo naman yung ginawa niya. Ayaw sa kanya ng mami at kuya mo. Siguradong alam niya rin yon. Tapos napahiyanan naman siya kanina. Mataas ang pride niya. Hindi magandang pakiramdam nun para sa kanya. Kung lulunukin niya ang pride niya para sa'yo, mas lalo akong magdududa sa taong yon. Makinig ka sa akin, ha? Hindi kayo bagay. As in,